Ibinahagi lang rin po sa akin ng tatay ko ang kwentong mapapakinggan nyo. Noon po kasing nasa probinsya pa siya, ay marami siyang naranasang mga kababalagan. Doon po kasi siya ipinanganak at lumaki. Ang mga magulang po niya ay mga katutubo o native din po ng lugar na iyon. Di ko na lang po babanggitin ang mismong lugar, pero sakop din po ito ng Visayas region. Ang tatay ko po ang bunso sa 4 na magkakapatid. Ayon po sa tatay ko, ay maayos ang kanilang pamumuhay noong mga panahon na iyon, dahil sa marami silang mga tinatangkilik tulad ng mga alagang hayop, at may katamtamang lawak ng lupain na minana ng kanyang ama sa mga magulang nito. Hindi naman daw sa pagmamayabang ay kilala sila sa kanilang baryo na takbuhan ng mga tao sa tuwing nangangailangan ang mga ito. Nasa elementarya daw po ang tatay ko nang una siyang makaranas ng kababalagan. Kasalukuyan pong nagpapagapa sila ng palay. Ang tatay ko po kasama ang isa niyang kapatid ay nasa maliit na kubong pahingahan na naroon malapit din sa palayan. Dahil sa mga bata pa, ay madalas silang nagkukulitan na magkapatid. Sila kasi ang magkasunod. Ang 2 pa nilang kapatid ay malalaki na at naroon din na tumutulong sa paggapas. At dala nga ng pagiging bata ay nagkaasaran silang magkapatid na nauwi sa away. Kung kaya iniwan ang tatay ko ng kanyang kapatid at nagpunta ito doon sa mga nagtatrabaho. Nang mag-isa na lamang ang tatay ko sa kubo, ay may nakita siyang bata na lumapit at gustong makipaglaro sa kanya. Naisip niyang anak marahil ito ng isa sa mga gumagapas sa kanilang palayan. Minsan po kasi, kahit taga-ibang baryo ay nakakarating sa karatig nilang baryo kapag nabalitaang may nagpapatrabaho sa kagustuhang kumita dahil na rin sa hirap ng buhay. At doon po kasi kapag nagpatrabaho ay libre na ang pagkain tulad ng agahan at tanghalian, na malaking bagay iyon para sa kanila. Masaya silang naglaro noong bata, na sa tingin ng tatay ko ay halos kaedaran lang rin niya ito. Nagtatawanan sila habang naghahabulan. Nang makaramdam siya ng pagod, ay nagpasya siyang maupo na muna sa isang malaking puno at kanyang sinabihan ang kalaro na magpahinga na muna sila. Pero sa halip na tumigil ito, ay nagpatuloy umano sa pagtakbo. Kaya tumayo siya at sinundan ang kalaro. Doon niya napansin na iba na ang kanyang kapaligiran. Kaya napahinto siya at iginala paikot ang kanyang paningin. Hindi na niya alam kung saang lugar siya naroon. Hinanap niya ang kalaro, ngunit hindi na niya ito makita. Tinawag niya ito, ngunit hindi rin ito sumasagot. Sa halip ay may nakita siyang tao na hindi karaniwan ang taas, at ito ay papalapit sa kanya. Nababalot ang buong katawan nito
ng mga halaman at ugat ng punong kahoy. Matinding takot ang naramdaman ng tatay ko. Naluha na ito habang mabilis na tumatakbo at sinisikap na mahanap ang daan pabalik. At tuluyan na siyang naiyak. Panay na ang kanyang sigaw at paghingi ng tulong habang umiiyak. Lalo na nang makakita siya ng mga hayop na walang mga balahibo at papunta sa kanyang direksyon. Ang natatandaan niyang sumunod na nangyari ay nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nasa silid na siya ng kanilang magkakapatid. At nakita niyang nasa tabi ang kanilang ina na pinapaypayan siya. Naroon din ang kanyang mga kapatid at ama, ilang mga kaanak at kaibigan ng kanilang mga magulang. Ayon sa kanila, ay 2 araw daw siyang nawala. At nang kanilang matagpuan, ay wala siyang malay. Nang magbalik ang kanyang alaala, ay ikinuwento niyang lahat sa kanila ang mga nangyari. Lumipas ang mga araw at bumalik sa normal ang lahat. Bagaman paminsan-minsan ay naaalala pa rin ng tatay ko ang kanyang naging karanasan. Madalas kapag hapon ay nagtitipon-tipon ang mga kaibigan ng lolo ko sa kanila at nag-iinom ng tuba. Nakakagawian na kasi iyon ng mga taga roon na pagkatapos ng maghapong paggawa ay mag-iinuman. Nakahiligan ng tatay ko ang makinig ng mga usapan at kwentuhan sa tuwing nag-uumpukan ang kanyang tatay at mga kaibigan na nag-iinuman. Aliw na aliw siya, lalo na pagtungkol sa mga kababalagan at karanasan ng mga ito pagdating sa mga aswang at engkanto ang pinag-uusapan. Naririnig din niya na pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga anting-anting. Na doon nalaman ng tatay ko na ang 2 pala sa mga kaibigan ng lolo ko ay mayroong agimat. Na minsan pa nga ay pinalad siya na masaksiyan ang pagpapakita ng mga ito ng kanilang kakayahan. Medyo ikinagulat pa nga daw iyon ng tatay ko. Sabi niya, bigla kasing naglabas ng baril ang isa sa mga kaibigan ni lolo at kanyang iniabot ang baril sa isa nilang kaibigan at nagpabaril ito ng kanyang anting. Isa iyong medalyon. At sa unang pagkakataon ay nakakita siya ng husay ng isang agimat nang itutok ng kaibigan ni lolo ang baril sa medalyon at hindi iyon pumutok. Ilang ulit pa daw nitong kinasa iyon at sinubukang paputukin. Panay daw ang kalabit nito sa gatilyo ng baril pero hindi talaga iyon pumutok. Nang ibaling naman daw iyon at itapat sa iba, nang kalabitin ay agad na pumutok. Nang mga sumunod na araw ay napansin di umano ni tatay na 3 na sa kanila ang mayroong taglay na anting at ipinamalas rin ito ang kakayahan noon. Isang araw, maaga pa, ay nakita na ni tatay si lolo na naghahanda. Nang tanungin niya ito kung saan ang punta nila, ay sinabi nitong sila daw ay dadayo ng sabong sa kabilang baryo
dahil sa piyesta doon at may patupada. Isinama daw nito ang kanilang panganay na kapatid na si Tio Pitong. Gusto niya sanang sumama noon, kaya lang sinabi ng kanyang itay na sa susunod na pagkakataon na lamang, kapag siya ay malaki na. Ilang sandali lang ay dumating na ang mga kaibigan ni Lolo na may mga dalaring manok at umalis na sila. Kaya tinanaw na lamang sila habang naglalakad papalayo, nang biglang may tumama sa kanyang ulo. Kaya napahawak siya dito at nakita niyang tumalbog ang maliit na bunga ng mangga. Napatingin pa siya sa itaas ng puno. Kinabahan siya dahil sa hindi naman humangin kung bakit tumama iyon sa kanyang ulo. Kaya nagmamadali na siyang pumasok ng kanilang bahay. Kinagabihan ay nagising si tatay dahil sa mga ingay na kanyang narinig. Dumating na pala sila Lolo at ang kapatid niya. Bumangon si tatay at nakita niyang masaya ang mga ito dahil sa nanalo ang halos lahat nilang manok na isinabong. Nakasilip siya sa kanilang silid. Nakita niya na may kinuha ito sa tagiliran. Nababalot iyon ng itim na tela at inilagay sa istante ng aparador. Doon daw niya naisip na mayroon na rin palang taglay na anting ang kanilang ama. Kalaunan, habang lumilipas ang panahon, ay nakikita ni tatay na mas umiigting ang pagnanasa ni Lolo tungkol sa mga anting. Kasabay noon ay nahumaling na rin ito ng tuluyan sa sabong. Kung dati-rati, madalas ay tuwing sa mayroong piyesta lamang ito nagsusugal, nung mga panahon daw na iyon ay ginawa na nitong bisyo na hindi na rin nila ito nakikitang nag-aasikaso sa kanilang bukid. Maging ang kanilang mga alagang hayop ay kanya na umanong napabayaan, na inaasa na sa kanilang magkakapatid ang lahat. Ayon kay tatay, kapansin-pansin din ang unti-unting pagbagsak ng kanilang kabuhayan. Habang dumarami ang nakikita niyang inilalagay ng kanyang ama sa istante ng aparador, ay lumalala din di umano ang kalagayan ng kanilang pamumuhay, na nararamdaman na nila ang hirap sa pagdadala nito. Maging ang kanilang ina daw ay naririnig na niya kung minsan na nagrereklamo na sa kanilang ama, ngunit parang di pa rin nito alintana. Kapag nagsimula na raw magsalita si Lola, ay inaalisan na lamang ito ni Lolo, na tila ayaw nitong marinig ang anumang sasabihin nito. Minsan nang umuwi si Lolo ng alanganing oras, ay narinig ni tatay na nagsisimula ng magsalita ng kung ano-ano si Lola. Nagalit ito dahil sa hating gabi na nga umuwi ay nakainom pa. Narinig niyang nagsalita ang tatay niya at nagbanta bago lumabas ng bahay at umalis. Nang sumilip siya ay wala na ang Lola sa sala. Nasa kwarto na nila ito. Hindi alam ni tatay kung bakit daw niya naisipang pumunta sa harap ng aparador at tingnan ang mga agimat na naroon na pag-aari ng kanyang ama. Noong una ay pinagmamasdan lamang niya ang mga ito, ngunit ilang sandali pa ay hindi na niya napigilang hawakan ang mga ito. At may isang naroon na nagkaroon siya ng matinding interes. Nagustuhan niyang talaga iyon. May kung anong puwersa di umano ang nagtutulak sa kanya upang kunin iyon at isuot
sa kanyang leeg. Matapos maisuot ay init na init daw ang kanyang pakiramdam, kung kaya lumapit siya sa bintana at binuksan iyon. Pagbukas na pagbukas ng kapis nilang bintana ay agad na umihip ang malamig na simoy ng sariwang hangin. Napatingin siya sa ibaba ng kanilang bahay na noong mga pagkakataon na iyon ay maliwanag ang buwan. Kung kaya agad niyang natanaw ang mga malalaking puno ng mangga na nasa kanyang harapan. Ngunit kinilabutan siya nang ituon niyang mabuti ang kanyang pansin doon at makitang hindi lamang mga puno ang naroon. Nakita niya kasing muli ang malaking tao na nababalot ng mga halaman at ugat nang minsang maligaw siya sa kagubatan. Hindi lang iyon. Nang ibaling naman niya ang kanyang tingin sa hagdan ng kanilang bahay, ay nakita niyang may babae doon na nakatayo at nakasuot ito ng itim na damit. Kung kaya, mabilis niyang isinara na muli ang bintana. Pagtalikod niya ay halos mapasigaw siya. Buti na lamang at napigilan niya ang kanyang sarili nang makita ang isang tao na nakasuot ng tulad sa pari, ngunit wala itong ulo. Napatakbo siya sa loob ng kanilang kwarto at nang nasa loob na siya ay agad na niyang hinubad ang kwintas mula sa kanyang leeg. Nagising pa nga daw ang kanyang kuya dahil sa mga ingay na kanyang nilikha at tinanong siya nito kung bakit gising pa. Sinabi na lang niya na hindi siya dalawin ng antok. Nang muli itong makatulog ay saka siya lumabas ng kanilang silid at ibinalik ang medalyon sa dati nitong kinalalagyan dahil sa alam niyang mapapagalitan siya ng kanilang ama kapag nalaman niya iyon at baka nga mapalo pa. Nung mga panahong nasa sekundarya na si tatay, sabi niya ay tuluyan na silang naghirap. Naisanla na ang kanilang mga lupain at wala na rin sila gaanong mga alagang hayop. Na nagkasakit pa ang sinundan niya na kalaunan ay namatay ito dahil sa hindi nila maipagamot. Pero noong huli ay nalaman niyang aswang daw pala ang may gawa nito. Ayon na rin sa mga usap-usapan na kanyang naririnig. At doon pa lamang daw na ipagtagpi-tagpi ni tatay ang mga naramdaman niyang kakaiba bago pumanaw ang kanyang kapatid. Madalas daw kasi ay namamalayan nilang lumalabas ng bahay ang kanilang ama ng alanganing oras, na minsan naman daw ay nagsisimula pa iyon sa isang komosyon na akala nila ay may kaaway ito na sumisigaw at naghahamon, at babalik ito sa kanilang bahay na pawisan, na kung minsan naman ay duguan. Na mag-asawa ang panganay nilang kapatid ay 4 na lang sila na natira sa bahay. Napipilitan na silang dalawang magkapatid noon na maghanap buhay sa tuwing mayroong nagpapatrabaho na malapit sa kanila, dahil nga sa naghihikaws na sila. Kaya nga natigil na rin siya sa pag-aaral noon para maituon na lang ang lahat niyang oras sa paghahanap buhay nang upang masuportahan ang pang-araw-araw nilang pamumuhay. May pagkakataon pa nga daw noon na natutulala si tatay at bigla na lamang naluluha dahil sa sinapit ang kanilang buhay. Sa kanilang pakikitrabaho sa iba ay doon niya nakilala ang isang matanda na taga-kabilang bayan, at ito
ay si Mandoy Tinong. Pero ayon mismo sa matanda ay dayo lang rin siya doon. Kapag sila ay nagpapahinga, maraming ibinabahaging kwento sa kanya ang matanda. Ikinuwento din niya ang tungkol sa anting ng kanyang ama. Sinabi ng matanda na mayroon din siyang taglay nito, kaya nga siya ay nagpalaboy-laboy na lang. Dahil ayaw niyang madamay ang kanyang mag-anak sa kamalasan nito, nang piliin niyang taglayin ng agimat. Doon pa lamang naging malinaw ang lahat kay tatay. Nalaman niyang malas pala ang pagkakaroon ng anting sa pamumuhay. Kung kaya naisip niyang iyon ang pinakaugat ng kanilang paghihirap. Makalipas pa ang ilang panahon, nabalitaan nila tatay na pumanaw na ang isang kaibigan ni Lolo na mayroong anting na nagpabaril ng kanyang medalyon sa kanilang bahay nang minsang nagiinuman ang mga ito doon. Ilang linggo makalipas iyon, ay napansin nila ang mabilis na pagbagsak naman ng pangangatawan ng kanilang ama. Dinapuan na rin ito ng matinding karamdaman at naratay sa banig. Sinabi nito sa kanila na hindi na siya magtatagal, kung kaya kaharap ang kanilang ina ay sinabi nitong kanyang ipamamana ang mga anting. Binanggihan iyon ni tatay sapagkat dahil sa mga agimat na iyon ay parang kisap mata na naglaho ang marangya nilang pamumuhay. Kung kaya ang kapatid nito ang siyang sumalong lahat. Ang panganay naman nilang kapatid ay hindi noon nakauwi hanggang sa mailibing ang kanilang ama. Laking probinsya din po ako na hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng aming lugar. Pero kilala po ito pagdating sa mga kababalagan at aswang. Marami po ang nagagalit kapag nababanggit ang lugar namin sa mga kwento. Pero may katotohanan naman pong lahat ito. Bata pa lamang po ako ay namulat na kami sa mga ganitong bagay na inakala pa nga namin noon na baka ginagawang panakot lamang sa amin. Halos gabi-gabi ay naririnig namin ang aming mga magulang, lalo na ang aming lolo, tungkol sa iba't ibang kwento na may kinalaman dito, lalo na kapag sila ay nag-iinuman ng tubat. Mahirap po ang buhay doon sa aming probinsya. Wala po kaming sariling lupa na sinasaka, na kahit nga po ang tinitirikan ng aming bahay ay pagmamay-ari po ng ibang tao. Ang ikinabubuhay po talaga namin noon ay ang pagtatrabaho sa ibang tao. Iba't ibang trabaho po ito. Minsan po, pag may kamahalan ng kopra, ay nagpapakopra ang mga taga roon sa amin at nakikitrabaho po kami. Pero di po ako ang umaakit ng nyog. Ang tatay ko at dalawa ko pong kapatid na lalaki. Kami ni nanay ay ang taga-ipon, tapos tumutulong po kami sa pagbubunot ng nyog. Minsan ay ibinibilad lamang namin ang mga nyog kapag tag-init. Pero kapag maulan, ay gumagawa po kami ng tinatawag na tapahan para mabilis matuyo ang mga nyog, sapagkat pinapausukan po ito doon bago po namin iyon tatanggalin sa bao. Matrabaho po iyon at talaga naman pong mahirap. Ngunit wala pong magagawa pagkat iyon po ang buhay na aking kinagisnan. Kaya nga po kahit babae ako, ay mas makapal pa yata ang aking kamay kaysa sa ibang lalaki, lalo na ang hindi sanay sa mga gawain sa bukid. Kaya sinasabi ko nga po
sa aking mga anak ngayon na kahit mahirap ang aming pamumuhay, ay di hamak na mas mapalad pa rin sila kumpara sa amin noon. Kaya dapat nila iyong ipagpasalamat. Minsan naman po ay naghihilamon kami na ang ibig pong sabihin ay inaalis namin ang mga damo at halaman na hindi kailangan sa lupang pagtatamnan. Dati nga po ay naabutan ko pa ang tinatawag na pagkakaingin. Sinusunog ang mga damo at halaman upang mas mabilis na maalis sa lupang pagtatamnan. Ngunit ipinagbawal na po iyon. At marami pa pong iba't ibang trabaho na aking naranasan sa bukid. May kinalaman po kasi sa aming trabaho ang akin pong ibabahaging karanasan. Dahil po sa pangunguma lamang ang aming inaasahan. Kaya kung saan may nagpapatrabaho ay nandun din po kami. Kadalasan po ay libre na ang pagkain na nagpapatrabaho. Mabibilang po siguro sa aking mga daliri ang mga pagkakataong hindi po kami nagtatrabaho. Nagustuhin ko man po magsawa ay hindi naman po maaari. Minsan po kasi ay naiisip ko na para pong walang katapusan ang paghihirap naming iyon. Na hindi ko nga po natandaang naranasan ko ang maging isang bata na naglalaro. Sa murang edad po kasi ay nasabak na kaagad kami sa iba't ibang uri ng trabaho. Minsan po, ginabi na kami sa daan nang kami ay magtrabaho sa karatig sityo na nagpaani po ng mani. Malapad ang manian na aming pinagtrabahuan. Mabait naman ang nagpaani at kakilala na ng aking mga magulang. Halos magkakakilala naman po kasi lahat ng tao doon sa amin. Kaya pag uwi, bukod sa bayad na upa sa aming pagtatrabaho, ay pinadalan pa kami ng kalahating sako ng bagong ani na mani. Nang paahon na po kami sa isang bundok, ay may napansin po kaming ilaw. Kaya, nasabi ng aking mga magulang na baka mga nanunulo daw po ito. At nagbanggit pa nga sila ng mga pangalan ng tao na marahil ay sila iyon. Kasi madalas ang mga ito manulo. Ang panunulo po ay paghahunting ng mga hayop sa gabi. Ibon, sawa, mga alamid, hipon sa batis, o kaya naman ay hito. Yan po ang mga paraan doon sa amin para mayroong mailagay sa hapagkainan. Napansin po namin na papalapit sa amin ang liwanag kung kaya naisip namin na doon marahil ang direksyon nila. Patuloy lang kami sa paglakad at ginagawang kwentuhan na may kalakasan pa nga at nagkakatawanan. Nang bigla na lamang nawala ang liwanag at hindi namin iyon nakasalubong. Sa halip ay nakarinig na po kami ng huni at pamilyar sa amin ang tunog na iyon. Huni iyon ng aswang. Kung kaya naman naalerto po kami. Sumigaw ang tatay ko at sinabing hindi kami natatakot dito. At hinamon niyang magpakita. Kasabay po noon ay binunot na rin niya ang kanyang itak at itinaga sa lupa. Nakaramdam po ako ng matinding kaba ng mga pagkakataon po na iyon. Halos marinig ko po ang kabog ng aking dibdib sa lakas. At mas tumindi pa ang takot na nararamdaman ko nang bumungad sa amin ang dalawang malalaking aso na kulay itim. Dahan-dahang naglalakad habang nakatingin sa amin. Ngunit hindi kami sinalubong ng mga ito sa daan. Lumihis sila na parang pinagmasdan lamang kami habang dumaraan sa aming harapan. At sigurado po kaming ang mga hayop na iyon ay hindi karaniwang aso pagkat wala namang kaming nalalamang may nag-aalaga ng ganoon. Pagkat ang karaniwang kulay ng mga aso po sa amin ay tigre, kung kaya iyan na nga rin po ang madalas na kanilang ipangalan. At hindi po ganoon kalaki. Maliban po sa karanasan kong iyon,
ay may isa pa pong tumatak talaga sa aking isipan. At iyon po ay nangyari nang minsan pa kaming nanguma sa ibang lugar. Nang kami ay pauwi na, ay mayroon po kami na daan ng isang bahay. Tipikal na bahay lamang iyon at may dalawang matanda na nasa bakuran. Kaya, nagsabi po ang aking mga magulang ng diretso lang. Ganun po kasi sa amin, parang pagpapaalam na makikiraan po kayo. Ngunit hindi umimik ang matatanda at nanatiling nakatingin lang sa amin. Nang halos may kalahating oras na kaming naglalakad mula sa bahay po na iyon, ay narinig na po namin ang huni ng aswang. At sa pagkakataon pong iyon, ay mahina ito, kaya alam po namin na sa malapit lang iyon. Agad na nagsabi ang tatay ko na, ay sumama pala kayo. At sinabi pang, bakit kakainin niyo ba kami? Kaya, mabilis po akong inutusan ng aking nanay na ilabas ang mga ginayat na luya at ipinahagi sa akin. Ikinalat ko po iyon, paikot sa amin. Simula po kasi nang makasalubong kami ng aswang sa daan, ay nagdadala na kami ng ginayat na luya at asin. Kung noong una po ay aso ang nagpakita sa amin, sa pagkakataon po na iyon ay nasa anyong tao ang aming nakitang nasa may gilid ng daan. Ngunit kakaiba po ang balat nito, maitim at nangingintab po iyon, na ang buhok ay buwaghag. Kaya inagisang ko rin po ng luya ang bahagi na iyon kung saan ko po namataan ang isa sa kanila, na naringgan pa namin ito ng tunog na tila nagalit. Medyo nabawasan na rin ang aking takot dahil na rin sa tatay ko, kasi talagang malakas po ang loob nito. Sa awa naman po ng Diyos ay hindi itinuloy ng dalawang aswang ang masama nilang plano sa amin. Sabi ng nanay ko, dahil na rin daw sa malakas ang dungan ng aking itay at hindi daw kami napailalim sa udom ng mga ito. Ito po ay hango mula sa tunay na mga pangyayari. Ito ay naganap noong siya ay may 10 taong gulang pa lamang. Sa probinsya sila naninirahan noon, kung saan sila ipinanganak. 3 silang magkakapatid at siya ang pangalawa. Pagsasalaysay niya, madalas umano silang nangangaso noon kasama ang kanilang ama. Lahat ng maaaring pakinabangang biyaya mula sa kagubatan at sa mga tubig ay lubos nilang ipinagpapasalamat, sapagkat dahil doon ay nagagawa nilang maitawid ang pang-araw-araw nilang pamumuhay. Minsan, habang nasa kagubatan sila at nangangaso, ay biglang kumahol ang aso nilang si Dapal. Yan daw ang karaniwang ipinapangalan sa mga aso sa kanilang probinsya, na ang kasing kahulugan sa salitang Tagalog ay bansot. Matapos na marinig ang kahol ng kanilang aso, ay agad nila iyong pinuntahan. At nakita nila ang isang malaking bayawak na siya palang kinakahulan nito. Mabilis daw itong inasinta ng kanilang ama at ipinutok ang baril na dibomba. Nakita nilang tinamaan iyon, ngunit nagpatuloy pa rin ito
sa paggapang. Sinundan nila ito. Hindi nila magawang makapagmadali dahil na rin sa maraming sagabal na mga halaman at baging. Idagdag pa ang mga ugat ng punong kahoy na nakausli. Napakasukal ng lugar. Nakita ni Intoy ang tingga na siyang bala ng baril. Kaya namangha siya dahil sa hindi ito bumaon sa bayawak. Hindi iyon tinablan. Nang malapit na itong makapasok sa butas na pinaniniwalaan nilang iyon ang lungga nito, ay nagmadali ng kumilos si Intoy. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataon na iyon sapagkat malaking bagay iyon para sa kanila. Kaya kahit na masugatan sa mga nagkalat na tinik ng halaman na naroon, ay hindi na niya iyon alintana. Patakbo niya itong nilapitan na may palundag-lundag pa, at gamit ang kanyang hawak na sibat ay tinusok niya iyon sa likod. Nagpipiglas ang bayawak nang tamaan niya ito. Namuwersa pa siya at ibinaon ang sibat sa likod ng bayawak, at naramdaman niyang bumaon iyon hanggang sa lupa. Ilang sandali lang ay hindi na gumalaw ang bayawak. Pinasundan pa iyon ng kanyang kuya. Masayang masaya sila sapagkat alam nilang ilang araw din nila iyong maiuulam. Dahil sa malaki talaga iyon. Sa katunayan ay hindi na sila nagpatuloy pa sa pangangaso. Nagpasya na silang umuwi nang mahuli nila iyon. Nang palabas na sila ng gubat at kanila nang hinahanap ang daan pabalik sa kanila, ay may napansin silang mag-aama. Lumakas ang hangin at biglang dumilim na animo ay may paparating na bagyo. Kaya lubos nila iyong ipinagtaka. Napahinto silang sandali. Maya-maya ay bigla namang nagkaingay. Nakarinig sila ng tila mga kutsara at tinidor na ipinupukpok sa bawat isa. Pati mga pinggan at baso na yari sa lata ay kanila ring naririnig na pinapaingay. Nakaramdam si Intoy at ang kanyang kapatid ng takot. At napansin naman iyon ng kanilang ama, kaya sinabi nito sa kanila na huwag mag-alala at siya ang bahala. Hindi daw niya sila pababayaan. Napayakap pa nga daw ang kapatid niya sa kanilang ama dahil sa sobrang takot nito, na kahit ang kanilang aso ay lumilikha umano ng tunog na natatakot ito, na tila mayroon iyong nakikita na kakaiba. Sa mahinang tinig ay narinig niyang may iniusal ang kanilang ama. Hindi daw niya matandaan ang eksaktong mga kataga, pero parang hiniragat krisdam ang natatandaan niyang sinabi nito na pinaulit-ulit. At matapos daw na banggitin iyon ng kanilang ama, ay biglang humupa ang malakas na hangin. Maging ang mga ingay ay unti-unting naglaho. Napalitan daw iyon ng isang mabangong amoy. Humalimuyak ang amoy ng isang bagong lutong pagkain. Di nila matiyak kung anong klaseng pagkain iyon, pero napakabango daw talaga noon
sa kanilang mga pangamoy. Nang umaliwalas na uli ang kalangitan, ay nagsimula na silang lumakad. Ang hindi nila maintindihan ay kung bakit hindi nila mahanap ang daan pabalik sa kanila. Gayong makailang ulit na silang nagpunta doon. Kaya imposibleng maligaw pa sila. At papalabas na sila noon sa kagubatan. Kinutuban naman ng hindi maganda ang kanilang ama. Kung kaya, sinabihan sila nito na kanilang hubarin ang damit at kanila iyong binaliktad. Kasabay noon, ay kumuha ito ng buhok mula sa kanyang ulo at sinindihan iyon bago nagpatuloy na sila sa paglalakad. At nakita na nila ang daan. Binaybay nila iyon at payapa silang nakauwi sa kanilang bahay. Minsan, niyaya si Intoy ng kanyang kuya na mangaso. Wala noon ang kanilang ama dahil kasama nito ang mga kaibigan na nagpunta sa malayo upang manghuli naman ng baboy ramo. At kasama nito ang kanilang asong si Dapal. At 3 araw iyon bago makakabalik. Kaya naiwan ang bunso nilang kapatid at ang kanilang ina sa kanilang tahanan. May kalayuan mula sa kanila ang kagubatan. Bagaman nasa bundok rin sila nakatira. Ilang kilometro din ang kanilang nilalakad bago nila marating iyon. Nang naroon na sila ay talaga namang napakaraming ibon ang kanilang nakita. Ngunit maiilap ang mga ito na mahirap talagang mahuli o barilin sa araw. Kaya nga, mas mabuti na barilin ang mga ito sa gabi kung kailan sila natutulog. Pero isang ibon ang nakatawag ng pansin kay Intoy. Malaki iyon na may mahabang buntot. At noon pa lamang talaga siya nakakita noon. Tamang-tama naman, nahawak niya ang baril noon dahil sa umihi ang kanyang kuya Nato. Inilapag niya ang hawak na sibat at sinimulang asintahin ang ibon. Ipinatong pa niya ang baril sa isang sanga para maiwasan ang paggalaw noon. At biglang umalingaw-ngaw ang isang putok. Nahulog ang ibon at lumagabog iyon sa lupa. Nakita niya ang kanyang kuya na nagmamadaling tumakbo palapit sa kanya. Agad itong nagtanong sa kanya kung ano ang binaril. Itinuro niya ang ibon. Tuwang-tuwa silang magkapatid sa nahuli na iyon ni Intoy. Nagpatuloy pa sila sa paglilibot sa kagubatan. Ngunit nagtaka sila kung bakit pagkatapos noon ay wala na silang makitang kahit anong uri ng hayop na maaari nilang mahuli upang maiuwi sa kanilang bahay. Kaya nagdesisyon sila na umuwi na. Pagdating nila sa bahay ay agad na nagpadingas si Intoy, habang ang kuya naman niya ay nilinisan ang ibon. Nang idinadarang na nila ito sa apoy para masunog, ang mga maliliit na balahibong natira sa katawan nito ay laking gulat nila nang makita nilang nalulusaw ang katawan nito. Kung kaya nagkatinginan pa daw silang magkapatid dahil sa walang natira na kahit ano mula sa ibon.
hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Noon pa lamang sila nakakita ng ganon. Nalusaw ito sa apoy. Dahil sa napurnadang ulam sa tanghalian, nanguha na lang sila ng kamote. Inihaw nila iyon at iyon na ang inihanda sa pagkainan. Nagtaka ang kanilang ina kung bakit iyon lamang ang kanilang pananghalian. Sinabi nilang magkapatid na mailap di umano ang mga hayop ngayon sa kagubatan kung kaya wala silang nahuli. Noong hapon, maaga silang nag-igib ng tubig. Nangahoy na rin sila malapit sa kanilang bahay. Ginawa na nila ang mga dapat nilang gawin ng mas maaga dahil balak nilang mangaso sa kinagabihan na kanilang babalikan ang napakaraming ibon na kanilang nakita para nang sa ganon ay may ulam sila sa kinabukasan. Nagtiis na muna sila sa bagoong isda at kamoteng kahoy na hapunan. Nang madilim na, ay nagsimula na silang maghanda na magkapatid. Kasalukuyan na umanong nagpapahinga ang kanilang ina at bunsong kapatid ng mga pagkakataon na iyon. Nang palabas na sila ng bahay, ay nagpaalam pa sila sa kanilang ina. Ngunit nakarinig sila ng mga ingay sa labas na ang unang pumasok sa kanilang mga isipan ay tila mga kalabaw at kabayo na naghahabulan. Kung kaya, natigilan silang magkapatid. Sa halip na lumabas, ay kanila umanong isinarang mabuti ang pinto. Narinig pa nga daw nila ang kanilang ina na nagtanong kung ano iyon. At dahil sa noon pa lamang rin sila nakaranas ng ganon at talaga namang wala silang ideya kung ano ang nag-ingay na iyon sa labas ng kanilang bahay, ay sinabi nilang hindi nila alam. Nang mawala ang ingay ng tila mga malalaking hayop na nagtatakbuhan, napalitan naman iyon ng malakas na ihip ng hangin na narinig nilang humahampas pa ang mga dahon at sanga ng puno na malapit sa kanilang bahay. Ilang sandali lang ay may biglang dumapo sa kanilang bubungan. Halos lumundo ang mahabang kahoy na pinagpapatungan ng pawid nilang bubong. Kinilabutan sila dahil sa naisip nilang napakalaking ibon naman noon. Sinabihan sila ng kanilang ina na patayin ang nag-iisang ilaw na nakasindi na nakapatong sa kanilang mesa, na agad naman nilang sinunod at pumasok sila sa silid kung saan naroon ang ina at bunso nilang kapatid. Hinawakan ni Intoy ng mahigpit ang sibat, samantalang ang kuya naman niya ay ikinasa na ang baril na dibomba. Maya-maya ay narinig nilang tila hinahawi na nito ang pawid na bubong ng kanilang bahay, na hindi nga nagtagal ay may pumula na sa itaas, na sa palagay nila iyon ang mga mata nito. Para iyong baga ayon pa sa paglalarawan ni Intoy. Tinusok ni Intoy ng hawak ng sibat ang nilalang, pero agad daw itong nakaiwas nang lumipad, na narinig pa nila ang malakas na pagaspas ng mga pakpak noon. Ngunit saglit lang at nasa bubungan na naman nila ang nilalang. Pinaputukan iyon ng baril ng kanyang kuya nato. Matapos ang isa, ay agad nitong
kinargahan ng bala at pinaputok na muli. Tansyahan lamang daw ang ginagawa ni Nato na ang tanging binabasihan ay ang mga mata nito. 3 ulit daw itong pinaputukan ng kanyang kuya Nato, na noong huli ay narinig nila itong nasaktan. Nakiramdam daw sila. Wala ni isa sa kanila ang umiimik, maliban sa bunso nilang kapatid na panay na raw ang iyak ng mga oras na iyon. Pero sabi ni Intoy, nung mga pagkakataon na iyon ay matinding takot na rin ang kanyang nararamdaman. Ngunit nang kanyang isipin at isaalang-alang ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay, ay nakakuha umano siya ng kakaibang lakas ng loob. Hindi na sila nakatulog noon hanggang sa nag-umaga na. Nag-alala sila na baka kasi bumalik pa ang nilalang. Nang dumating ang kanilang ama, ay ikinuwento nila ang kanilang naranasan. Doon nila nalaman na ang ibon na kanilang napatay ay pinaniniwalaang pagmamay-ari pala at alaga ng isang aswang, na ito daw ay nagsisilbiring mata ng aswang na nag-oobserba sa kapaligiran at nagbibigay ng impormasyon sa kanya. Nasundan pa ang pangyayari na iyon, pero hindi naman sila napahamak dahil na rin sa presensya ng kanilang ama. Marami kasing nalalaman ito ukol sa mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwan. Kasalukuyan po ako nagtatrabaho bilang isang construction worker ngayon dito sa Maynila. Halos kalahati po ng buhay ko ay ginugol ko sa aming probinsya. Doon po ako ipinanganak at lumaki. At mayroon po akong karanasang hindi ko po malilimutan. Lalo pa nga kung minsan sa mga handaan na aking nadadaluhan ay nagkakakwentuhan tungkol sa mga kababalaghan at nakakatakot na karanasan. Naganap po ito noon sa aming probinsya nung ako po ay mga 10 taong gulang. Sa bundok po kami nakatira noon. Sa murang edad ko ay pamilyar na ako tungkol sa mga kwento ukol sa aswang. Ngunit walang-wala po sa hinagap ko na mararanasan ko po iyon. Nangyari po iyon nang minsan po akong utusan ng tatay ko na bumili ng tuba. Aakyat pa po ako ng isang bundok at bababa, at pagkatapos ay aakyat na muli sa kalagitnaan ng isa pang bundok bago ko po masapit ang pinakamalapit sa amin na nagtitinda ng tuba. Mga pasado 4:00 po iyon ng hapon. Sinabihan ako ng tatay ko bago niya painumin ang mga kalabaw namin at ilipat, para pag uwi niya ay may tuba na siya na iinumin. Inutusan din niya ang isa ko pang kapatid na magpadingas na at mag-ihaw ng tuyo at daing. Madalas po kasi ay iniihaw na lamang namin kaysa iprito dahil tinitipid po namin ang mantika. Di ko po ikakaila na mahirap ang pamumuhay namin noon ng mga panahon na iyon. Wala naman pong naging problema nang papunta ako sa kalapit namin na bibilhan ko ng tuba. Naabutan ko doon si Tio Conrad at kanyang mga anak. Mayroon silang bisitang babae noong mga panahon na iyon na hindi pa naman katandaan. Halos kaedad lang siguro ito ng nanay ko. Nang bumati ako,
at sabihin ang aking pakay, ay mabilis kong natawag ang atensyon nilang lahat na nakaupo sa palibot ng kanilang lamesa at kumakain ng inihaw na kamote habang nagkukwentuhan. Nagtanong pa ako kay Tio Conrad kung nasaan ang asawa niyang si Tia Belia. Tio at Tia po ang tawag naming magkakapatid sa kanila. Bagaman, hindi po namin sila kaano-ano dahil matagal na silang kaibigan ng mga magulang namin. Sinabi sa akin ni Tio Conrad na nangunguha daw ng gulay na kanilang ihahapunan si Tia Belia. Kaya wala doon. Natumango naman ako matapos na marinig ang paliwanag niya. Napansin ko naman ang kanilang bisitang babae na hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin habang nag-uusap kami ni Tio Conrad. Ilang sandali pa ay lumapit na ang isa nilang anak na kababata ko at iniabot ang isang galong may lamang tuba. Pagkatapos noon ay nagpaalam na po ako matapos kong maiabot ang aking bayad. Nang nakababa na ako at paakyat na sa isang bundok, ay nakarinig ako ng tunog ng isang baboy. Hindi ko naman masyado binigyan ng atensyon iyon dahil naisip kong baka pag-aari iyon nila Tio Conrad. Magtatakip silim na ng mga pagkakataon na iyon. Nagpatuloy lang ako sa paglakad nang bigla akong makaramdam ng takot na hindi ko maintindihan. Parang nangapal ang mukha ko at pakiramdam ko po ay nagtayuan ang buhok ko sa parteng batok. At muli kong narinig ang tunog ng baboy na tila sumusunod ito sa akin. Binilisan ko ang paglakad. Noong una ay sumisipol-sipol pa ako. Ganyan po kasi ang ginagawa ko kapag nakakaramdam po ako ng takot. Ngunit, noong mga panahon na iyon, ay di ko na nagawa pang sumipol. Talaga nagmadali na po ako sa ginagawa kong paglakad. Nang tila lumakas ang tunog na iyon ng baboy at bumilis. Na alam kong papalapit sa akin, ngunit di ko po alam kung saan ito manggagaling. Nang bigla na lang lumabas mula sa gilid ng daan, sa gawi kong kanan, ang malaking baboy na kulay itim. Kung kaya napatalon ako at napasigaw sa sobrang gulat. Mabilis akong tumakbo at nagsisigaw na humihingi ng tulong. Naglakas akong sulyapan ito at nakita kong sumusunod pa rin ito sa akin. At ang hinding-hindi ko po makakalimutan ay yung itsura nito na ibang-iba, ang mata sa karaniwang baboy. At ang pangil nito na bagaman malalaki at mahaba ay iba rin kaysa sa baboy ramo. Pamilyar po kasi ako sa baboy ramo dahil madalas na nakakahuli ang tatay ko at si Tio Conrad kapag nagpapasya silang manghuli at nagpupunta sa hilagang bahagi ng bahay namin, doon sa masukal na gubat. At lalong tumibay pa ang paniniwala ko na hindi ito pangkaraniwang baboy dahil sa hikaw na nakita kong nasa tenga nito. Na alam ko sa aking sarili na nakita ko na iyon. Hindi ko nga lamang maisiguro kung saan. Ang natanim kaagad sa isip ko noon ay ang babaeng bisita nila Tio Conrad. Nawala lamang ang baboy ng lingunin ko nang naririnig ko na ang boses ng tatay at kapatid ko na papunta na rin sa akin. At sinalubong nila ako sa daan, pababa sa bundok, sa itaas ng aming bahay. Lumipas po ang maraming panahon pero di ko po nakakalimutan ang naranasan ko pong iyon. Ang buong akala ko
ay hindi ko na mararanasan pa iyon dahil sa mahabang panahon na ang nakalipas na hindi na naulit pa ang pangyayaring iyon. Ngunit nagkamali po ako. Nang ako ay nasa hustong gulang na at may napuso ang babae, ay agad ko po itong niligawan. Di naman po ako nabigo. At makaraan lamang ang 1 taon, ay namanhika na po kami. Nang ikasal po kami, ay pinaghandaan po talaga namin. At isa sa mga ninong at ninang namin ay sina Tio Conrad at Tia Belia. Dahil sa malapit nga sila sa aming mag-anak. May laman na po ang tiyan ni Evelyn noong mga panahon na iyon. Siya po ang aking napangasawa. Ngunit hindi po ito halata. Medyo nagulat kami noon nang biglang lumapit sa amin si Tia Belia kasama ang babae na iyon na kanilang bisita nung bumili ako ng tuba sa kanila. Pasimple kaming kinausap ni Tia Belia tungkol doon na sinabi niyang buntis na nga daw ang aking asawa. Hinimas naman ng babae ang tiyan ni Evelyn kung kaya bagya akong kinabig ang aking asawa para maiiwas sa babae na hindi ko iyon ipinalata. At muling bumalik sa alaala ko ang nakakatakot kong karanasan na iyon at bumilis ang tibok ng aking puso nang makita ko ang hikaw na suot-suot ng babae. Nagtayo kami ng bahay, di kalayuan sa bahay ng aking mga magulang. Mga ilang gabi matapos kaming ikasal, ay nakakaramdam na ako ng hindi maganda tuwing sasapit ang maghahating gabi, lalo na sa silong ng aming bahay. Na ang unang pumapasok agad sa akin ng mga panahon na iyon ay ang babae na kapatid pala iyon ni Tia Belia na nakapangasawa ng taga-Kapis na madalas na nagbabakasyon sa kanila. Pumunta ako sa aming kusina nang maramdaman ko na naman na tila mayroong nasa silong at kinuha ko ang itak. Nag-alala pa nga si Evelyn noon nang itabi ko sa pagtulog ang itak, na inilagay ko ito sa ilalim ng aking unan. Sinabi niya sa akin na baka managinip daw ako ng masama at siya ay mataga ko. Pero pinakalma ko siya at sinabing hindi pa naman ako matutulog at hihiga lamang. Magkatabi po kaming nahiga. Wala pang kalahating oras, nakarinig ako ng tunog ng isang baboy. At alam kong narinig din iyon ng aking asawa dahil nanlaki ang kanyang mga mata at nakiramdam. Pagkat alam naming parehong walang baboy na maliligaw doon. Tandang-tanda ko pa na napahawak siya ng mahigpit sa aking kamay. Naramdam ko ang kanyang matinding takot. Dahan-dahan kong hinugot ang itak sa lalagyan nito sa aking uluhan. At tumagilid ako sa pagkakahiga na humarap ako sa aking asawa. At pasimple kong itinapat ang itak sa siwang ng kawayan. At nang maramdaman ko na nasa tapat na ito ng pagitan namin mag-asawa, ay ubod lakas kong idiniin ang itak pababa. At naramdaman kong bumaon iyon, ngunit hindi nagtuloy. Hindi malalim dahil sa mabilis na gumalaw ang nasa aming silong. Na narinig pa namin ang nakakakilabot na tunog nito nang masaktan at ang mabilis na pagkilos nito papalayo. Kinaumagahan ay pumunta kami sa aking mga magulang at ikinuwento ang nangyari noong nagdaang gabi. Sinabi naming mag-asawa na ang duda namin ay ang kapatid ni Tia Belia ang siyang umaaswang kay Evelyn. Napagpasya naming kausapin ng mahinahon sila Tio Conrad at Tia Belia
Kaya, pagkatapos makapananghalian ng araw na iyon, ay nagpunta kami sa kanilang bahay. Ngunit wala ang mag-asawa. Ang naroon lamang ay ang bunsong anak nila at ang kapatid ni Tia Belia. Nagpabayan daw ang mga ito. Magiliw kaming hinarap ng kapatid ni Tia Belia. Ngunit halata ko ang galit ng aking asawa at hindi nga ako nagkamali. Tungkol sa aking nararamdaman, hindi na nakapagpigil pa si Evelyn. At pasarkastiko nitong pinansin ang hikaw ng kapatid ni Tia Belia. Napakunwari ay pinuri niya iyon at sinabing maganda. Na tila walang anuman iyon sa babae at malumanay na sumagot. At nagpasalamat pa ito sa papuring iyon ni Evelyn. Nalalo kaming nagulat na mag-asawa nang pasigundahan iyon ng nanay ko at sinabing kay Belia nga ang mga hikaw na iyon. Kaya tumalikod na kaming dalawa at nagmamadali namang sumunod ang aking mga magulang. Pagdating sa bahay, ay doon ko isiniwalat ang lahat, magmula sa aking unang karanasan. At wala nang ang duda na ang aswang ay ninang sa kasal.